Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang pinulungan ng talaman upang sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, asya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Hello! Nagkakagulo na pala. Hindi ko pa nakikita, oh. Oy, paumanhin po, ano? At salamat sa inyo pong mainit na pagsalubong sa inyo pong lingkod. Muli po, narito na naman po tayo sa isang edisyon po ng Balitang Pilipinas Worldwide. Ngayong araw na ito ay Miyerkules. Yan, November 15, 2023. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At muli po, tayo po ay magsama-sama sa isang oras po nating balitaan at pagtalakay sa mga likod ng balita. At syempre, hindi po mawawala ang serbisyo publiko. Yan, Nako, at alam ko, na-miss nyo po ako, ano? At kayo din ho, na-miss ko. Paumanhin ho, tayo ho ay hindi ho nagkadaupang palad. Hindi ho tayo nagkakitaan, nagkapanooran ng mga ilang araw. Alam niyo po, meron po kasi kaming, meron kami na ilulunsad na bagong programa. Kung kaya ho, medyo
tayo po ay naghanda-handa, pinaghanda-handaan ho 'yon. Kaya hindi nyo po nasilayan ang inyo pong lingkod na ito. Subalit, eto, narito po muli tayo. Patuloy po tayong maglilingkod. Patuloy pong maglilingkod ang inyo pong pinanonood dito sa DCW Broadcasting Studio. Hoy, at medyo makulimlim ho ang panahon, makulimlim at pero okay lang naman ho, no? Makulimlim at ambon lang ho talaga yung yung ating nararanasan, ayan, pero parang para ho yung bang maalikabok. Oo. Parang yung ambon ho may kasama ho hindi natin maintindihan, parang may mga maliliit na at nakakapagpalabo ho ng windshield ho ng sasakyan. Baka wala naman hong balita na nagbuga na naman ng abo ang bulkang Taal. Pero para ho bang malabo ho? Ewan ko, baka yung mata ko ho malabo. Ayan. At medyo sa ngayon na-delay ho tayo, na-late ho tayo ng ating pag-broadcast. Yan, isa pa rin ho yan na inihingi ko ho sa inyo ng paumanhin. At siyempre ho, yung ating studio pinagbubuti po natin pinagbubuti po natin yung ating presentasyon para naman ho masiyahan ho kayo sa ating pong ginagawang pagla-live. Yung ating pong ginagawang paglilingkod sa pamamagitan ng paghahatid nga ho ng mga balita. Dami hong balita ho ng mga nakaraan at kamakailan lang kahapon, yan. Ang dating senadora Leila de Lima. Yan, nabigyan na ho ng pansamantalang nakapagpiyansa na ho, pinahintulutan na ho ng korte na siya ay makapagpiyansa. Makapagpiyansa at nabigyan ho ng pansamantalang paglaya. Naku, sa loob po ng 7 taon, yan ho ang nakakalungkot at sa ating hustisya, talaga hong umabot ho ng 7 taon ang pagsusuri ho nila sa mga ebidensya, sa mga sa kasong isinampa. Umabot ng 7 taon bago nasabi na medyo mahina ang mga mahina ang isinampang kaso. Mahina ang mga ebidensya. Ganyan ho yan kapag mahina ho mga ebidensya, yaan ay mabibigyan ho ng piyansa. Makakapagpiyansa ho ang akusado. Kaya ganun na lamang din ho, mabuti na lang din po talagang talaga hong nakita naman yung pagsusuri na yon. Yung ginawang pagsusuri ang mahalaga ho dun nakita ho nila yung katotohanan. Kaya ang ating pong dating senadora Leila de Lima, ayun, talaga namang todo pasasalamat. At nababanggit ho niya, prayer, prayer request ho niya yon na kung saan granted ho. Nung nag-grant yung kanyang prayer request, nag-grant din ho ng korte yung kanyang petition for post bail.
tingnan nyo nga naman po talaga ang Panginoong Diyos. Ano? Pag talagang pataimtim ang iyong taimtim ang iyong pananalangin at ikaw ay nagbigay ng garantiya kay Lord na gagawin mo ito, nangangako ka sa Kanya, ano? Talagang andun, no? Kikilos agad ang kanyang kapangyarihan at gagawa siya ng himala. Ano? Sabi nga ni former Senator Leila de Lima, sabi niya sa kanyang panalangin, ipagkaloob lang po ninyo itong aking kahilingan na ako ay makapag-post ng bail sa korte. Nangako siya na hindi ko masyadong yung nabanggit niyang pangako na siya ay something na maglilingkod na ganon. Ilalaan niya ang kanyang panahon sa paglilingkod, sa pagtulong. Yan ang kung di tayo nagkakamali, mga ganun yung mga binitawang salita ng ating dating Senador Leila de Lima sa kanyang pananalangin. Kung kaya sabi niya, ipagkaloob lang ho ninyo ang aking kahilingan nito ay gagawin ko po itong mga bagay-bagay na nabanggit ko. Parang nakipag-covenant po siya. Nakipag-covenant siya, nakapagkasundo siya sa ating Panginoon. Kaya ayun. Kahapon nga ho nakapag-bail po siya. Imagine ang liit lang ho. Ang liit lang ho ng bail, 300,000 yata. Nung mga siguro depende ho yun sa kaso. Depende ho sa kaso. Yung mga iba hong nakukulong na mga politiko, milyon ho ang bail na ibinabayad sa korte. Inalalagak ko, hindi ho binabayad, nilalagak ko yun. Nilalagak ko sa korte, milyon. Pero si dating Senator Leila de Lima, 300,000 lang. So, ayun, todo yung pasasalamat ng senadora. Todo yung kanyang pasasalamat. At ang tabayanan nun natin, kung ano yung mga darating na hakbang na gagawin niya, sana matupad naman niya yung kanyang mga pangako sa ating Panginoon. Alam niyo po, pag tayo nangangako sa Panginoon at hindi natin tinutupad, ay, naku, ano ka niyan? Magkakasala ka niyan at baka mamaya bawiin sa iyo yung kaya ipinagkaloob sa iyo yung kahilingan mo dahil meron kang ipinangako sa kanya, Kaya kailangan ho natin kapag tayo nangangako sa ating Panginoon ay ating pong tinutupad. Yan. Kailangan ko pa rin para magtiwala ho sa atin ang ating Panginoon Diyos. Hindi niya masabi sa atin na pati siya binobola natin. Yan. Ay, nako, kaya't yun. Ano bang masasabi natin sa ating dating senadora? At tingnan nyo, medyo talaga kung makikita ho ninyo, todo pasalamat siya sa mga sumusuporta sa kanya. Todo suporta sa mga taong nakatulong sa kanya. At siyempre ang ating nabanggit niya ba ang ating Pangulo ba na pinasalamatan? Yan. Alam niyo po,
ilan ding mga kaso yung naisampa sa kanya na ano ho na basura. Mhm. Na basura po ng korte. Ano ho? Kaya sa laban na ito ng dating senadora, oo, no, nakikita natin na unti-unti po siya na nakakaluwag-luwag na sa kanyang kinakaharap. Ito ba, no? Yan. Okay. So, yan ang mga nakaraang mga balita na pumutok po sa ating bansa. Ano ha? Alright. So, ano pa? Yung ating mga OFW na mula sa OFW, mga kababayan ho natin sa Israel. Yung po nga nag-intay na mabuksan yung boundary ho dyan. Ano? Sa Gaza. Ano ho? Yan. At marami na rin po mga kababayan ho natin na nakauwi. Nakauwi na ho at nakabalik na ho dito sa ating bansa dahil ho sa nagaganap na gera ho yan sa Israel sa pagitan po ng mga militanteng grupo ng Hamas. Ano ho? Nakakalungkot lamang po. Ano ho? Yun nga ho na sasabi ho natin na pag ganyan hong gera, ang talo ho dyan, yung pong mga inosenteng tao. Ano ho? Mga inosente hong tao, lalo na ho, mga bata, mga kabataan. Dahil, ano ho alam niyo po, yung bomba no? To whom it may concern. Ano, walang ano ho yan bahala na si Batman kung sino ano dyan Kaya't anuhan na lang ho dyan. Talagang ang panalangin mo dyan na lang talaga, no? Kumbaga sa palakasan na lang yan sa ating Panginoon. Kung sino yung didinggin niya, no? Kung sino yung pakikinggan niyang panalangin at maligtas sa mga bagsak ng mga bomba. Ano ho? Kaya talagang wala ho talagang ibang makakatulong ho sa atin. Ano ho? Kundi ang ating pong Diyos na hindi nakikita. Sapagkat alam ho nating lahat, makapangyarihan ng ating Panginoon. Ano ho? Alam natin. Kaya dapat ho lang talaga tayo ay laging nagbabalik ho. Tayo ay nagsusulit sa ating Panginoon dahil imagine nakatanggap ka sa kanya ng himala. Napakinggan ng iyong dalangin. Simple lang ang kaligayahan ng ating Panginoon. Ano ba 'yun? Yun pong tayo ay magpasalamat. Atin po siyang purihin, pasalamatan, luwalhatiin, dakilain. Yan ho ang gusto lang ng ating Panginoon. At atin siyang sundin. Atin po siyang sundin. Yan lang ho ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay para magtagumpay, maghari. Maghari ang katotohanan, maghari ang pag-ibig. Pagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Kaya tayo ho na nakakatanggap po ng mga pagpapala, himala, natugunan yung ating mga panalangin. Granted agad. Kung nangako tayo, kailangan ho nating tuparin. Huwag ho tayong mangangako na hindi natin natutupad.
At mabuti pa, huwag ka nang mangako kung hindi mo tutuparin. Ano, napakabigat ho niyan. Yung inyong pangako, sabi mo, dumating lang sa iyo yung hinihintay mong pera. Sabi mo, magdo-donate ka sa simbahan kung saan ka unang bininyagan. Mag-donate ka sa iyong sa ano ba yung tawag diyan, sa iyong mga dinadaluhang prayer meeting. Dahil diyan mo nakilala ang Diyos. Simula nung nakilala mo ang Diyos diyan sa lugar na yan, sa pamamagitan ng iyong kaibigan, nakilala mo ang Panginoong Diyos. Sabi mo, magdo-donate ka, tutulong ka para maipalaganap ang salita ng Diyos at ang mga tao ay makarinig. Yung ating mga kababayan na naliligaw ng landas, mapakinggan pa rin ang salita ng Diyos. Pagkatapos, kung hindi mo tutuparin, naku, kaya wag na wag tayong hindi tutupad sa ating pangako sa ating Panginoon, ha? Kaya, alright. Okay, so, ano pa ang ating dapat pag-usapan? Ito namang, ito naman pong ang ating pong Department of Interior and Local Government. Binalaan po ang mga bagong halal na sa sangguniang kabataan. Mga kabataan official na huwag magtatalaga ng mga kaanak bilang secretary at treasurer. Nako, buti na lang nagpaalala ho kayo, DILG. Ilang taon, ilang ilang henerasyon na po ng mga SK, kahit ho ang mga mga barangay official, pangkaraniwan na kanilang hinihirang o ina-appoint na treasurer, kamag-anak, secretary, kamag-anak, number 1 kagawad, kamag-anak, SK chairman, kamag-anak. Kaya, ayun, nanganak ang problema sa barangay. Kasi kaya ganyan nagpapaalala o nagbababala ang Department of Interior Local Government na magtalaga ng kamag-anak na treasurer, dyan nagkakaroon ng focus, korupsyon. Pipirma na lang si treasurer o si secretary sa budget na kung saan hindi naalalaman, walang kaalam-alam, inappoint siya ng secretary, taga-pirma lang, at si treasurer, treasurer, taga-ingat yaman, ingat ng pondo ng barangay. Hindi maaring hindi pipirma ang treasurer at ang kapitan. May countersign ho yan. Meron silang bago mag-release ng pondo. Siyempre, itatalaya ng kalihim. Hindi ba? Itatala or ire-record ng kalihim ng sekretary, kung kamag-anak pa rin yan. Ayan, dyan na ho nagkakaroon ng focus, abracadabra, sisbumba. Ayan, kumbaga sa namamagic ang pondo. Kaya kayong mga SK
mag-ingat-ingat kayo. Baka kayo ay nagkakamali ng inyong pagtupad sa inyong tungkulin, ha? Binalaan yan ng DILG, Secretary Benhar Abalos Jr. ang mga bagong halal na sangguniang kabataan o SK official na iwasan ang pagpatalaga ng mga kamag-anak bilang SK Secretary at Treasurer. Bakit SK lang, Secretary? Ang mga ating po mga barangay official, si chairman, dapat kasama si chairman dito. Sa isahong memorandum circular ng DILG, pinapaalalanan nga po ni Abala sa mga dapat talagang bagong SK Secretary at Treasurer ay hindi dapat sa second civil degree of consanguinity o affinity ng sinumang incumbent elected official. Nagpaalala po si Abalos sa mga SK official na pumili ng mga kwalipikadong sekretary at treasurer sa loob ng 60 araw mula sa kanilang panunungkulan. 2 buwan, kailangan meron na kayong mga treasurer at secretary. Yung treasurer, siyempre, yung napagkakatiwalaan. Walang bahid ng record na pangungupit sa magulang. Yan ang number 1. Yan ang number 1 requirement pag ikaw ay pipili ng tresurero. Maingat sa kwarta. Maingat sa kwarta. Dahil yan ay may pananagutan kapag ang kwarta ay nalustay sa hindi maganda. At diyan ay makakasuhan ka. Ang tawag diyan ay ano yun, di ko na maalala. Yung panlulustay sa pondo ng pamahalaan. Yan. Yan. Dapat mayroon silang educational background. May mga talagang baka mamaya na tropa-tropa lang. Nakuha mo ang tropa mo. Dahil sinuportahan ka. Siya yung campaign manager mo. May educational background at yun nga, mapagkakatiwalaan sa pera. Walang record na nanghupit sa magulang, walang record na nag-istapa. Ako, number 1 yan. Kinakailangan masinop. Yan, masinop. Maingat sa pera. Dahil pera, ang pera ng barangay, pera ng SK, ang kanilang hahawakan. Yaan ay hindi ho pinaparte-parte, ha? Baka kala nyo, pera ho ninyo yan para sa bulsa nyo. Hindi po. Mga SK, yaan ay pondong ipinagkaloob sa inyo mula sa share ho ninyo sa barangay. Yaan ay inilaan sa inyo para sa mga proyektong pangkabataan. Proyekto, programa, pangkabataan. Hindi proyektong pambulsa ng SK Kagawad, SK Chairman. Malinaw po yun, yan ang mga paalala. Baka mamaya, hindi ho ganun ang ginagawa nyo.
dapat mayroon silang educational background na may kinalaman sa, tingnan nyo ha, business administration, accountancy, finance, economic, o bookkeeping, at dapat residente ng barangay at siya'y butante. At SK, hindi si uncle, si tita, kailangan si ano siya, SK, butante siya. Yan, malinaw ho yan. Business administration, may kinalaman sa business administration. Accountancy, finance, economic, o bookkeeping. Hindi lang yung tropa mo ang inano mo, ha? Baka kala nyo, ganun-ganun lang. Sinasabi ko sa inyo, makakasuhan ho kayo pag hindi sinunod ang utos ng batas kung papaano kayo magtatalaga o kukuha o pipili ng inyong magiging secretary at treasurer. Pinapayagan lamang ang SK chairperson na isaalang-alang ang iba pang suitable nominee kung walang membro ang nakakatugon sa educational requirement. Dagdag pa ng kalihim na ang appointed SK secretaries at treasurer ay kailangang sumailalim sa mandatory training program bago sila makapanungkulan. Ay dapat naman. Malamang sa malamang, talaga hong yung mga bago, blanco pa ho ang pag-iisip niyan. Blanco yan. At lalo na kung walang pakialam sa SK at siya ay napusuan lamang. Siya lamang ay, mahirap po. Hindi ho basta-basta dahil, yahanong SK chairman, treasurer, at secretary, sila ho ang mga signatories ng mga dokumento. Dokumento na, naku, diyan na ho nagkakawindang-windang ang buhay. Kapag yan ho, wag naman po sana. Kaya nga ho, nagbababala, ang DILG. Hindi po pwedeng kamag-anak. At pag nagkaroon ng kutsabahan dyan, pare-parehas kayong sa kulungan dadamputin. Malversation of public funds. Yun, ang tawag doon. Naalala ko tuloy. Okay. Ayan, at tayo po ay, dako na po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating programa, Yan. Alright. So, narito na po ang ating ikalawang yugto ng ating programa. Ang ating pong mga ulo ng balita. Ipinagpaliban, budget deliberation ng Commission on Human Rights. Pinagpaliban. DZGG. Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno, walang budget sa 2024. Department of Health muling iginiitang pagbabakuna sa mga senior citizen kontra sakit. Confidential pa ng Department of Justice, halos kalahati ang tinapyas. PDP laban, nilirespeto ang paglipat ng mga kongresista sa ibang partido.
DILG binalaan ang mga bagong halal na SK official na huwag magtalaga ng mga kaanak bilang sekretary at treasurer. Mambabatas, hinimo ka mga nanalo sa Barangay SK eleksyon na tumulong sa pagbabakuna sa mga bata. Korte Suprema, pinagtibay ang desisyon ng Sandigang Bayan na nagbabasura sa ill-gotten wealth case ng pamilya Marcos. Hirit na taas pasahe, itutuloy pa rin ang mga transport group. Thailand, binawi ang joint patrol kasama ang Chinese police matapos ulanin ng batiko. Ipinagpaliban ng Senado ang deliberasyon para sa 334 milyong piso na 2024 budget ng Commission on Human Rights o CHR. Ito ay matapos na ungkatin ni Senator Alan Peter Cayetano sa gitna ng budget deliberation ang report na sinusuportahan ni CHR Executive Director Jacqueline Digia ang decriminalization sa abortion. Sinabi ni Senator Jingoy Estrada na hindi nila tatalakayin ang budget sa plenaryo hanggat walang opisyal na posisyon ang CHR ukol sa legalisasyon ng abortion. Kinumpirma man ni Digia sa pamamagitan ni Estrada na noong siya ang tagapagsalita ng CHR ay nagpahayag siya ng pagsang-ayon na huwag nang ituring na krimen ang abortion, pero nililaw niya na hindi siya pabor dito. Pero sinabi ni Estrada na bilang Katoliko ay tutol siya sa abortion at kung pabor dito ang CHR ay hindi niya didepensahan ang pondo ng ahensya. Ibinulgar ni Senator Grace Poe na walang pondo sa 2024 ang PUV Modernization Program sa ilalim ng panukalang budget ng Department of Transportation o DOTR. Sa kabila ni rito, ito ng December deadline para sa consolidation ng mga PUVs. Paliwanag ni po, ang zero budget sa programa ay dahil hindi pa rin nakakatugon ang ahensya para sa local public transport route plan o route rationalization para sa PUV modernization. Ito ay bunsod na rin ng kabiguan ng ilang lokal na pamahalaan na tumugon sa pagbuo ng ruta. Sabi ni po na ang route rationalization ang isa sa requirement ng Land Bank at Development Bank of the Philippines para sa loan ng bawat kooperatiba para sa modernized jeepney. DZGG. Hindi dapat isang tabi ang importansya at visa ng pagbabakuna ng mga senior citizens bilang proteksyon sa mga sakit. Ito ang iginit ng Department of Health o DOH kasabay na pagtalima sa World Pneumonia Day. Pinangunahan ni DOH Undersecretary Enrique Tayag ang unang anibersaryo ng RAISE o Raising Awareness on Influenza to Support Elderly. Sa nasabing aktibidad, muling nirenew ng DOH ang mga stakeholder ang commitment nila sa pagtutulungan upang pangalagaan ang kalusugan ng mga nakakatanda sa pamamagitan ng pagbabakuna. Kasama ng DOH ang Philippine Foundation for Vaccination Incorporated, National Institute of Health, Institute of Aging Health at Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease Incorporated at sumusuporta sa naturang programa. DZGG. Tatanggap tayo ng buwan naman ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, year-end bonus at cash gift. Matatanggap na ng mga empleyado ng gobyerno. DZGG. Patrol Report.
Si Danner Jr. ang magbabalita. Sige nga Danner, sa detalye. Kasamang Boyet, matatanggap na ng kwalipikadong empleyado ng gobyerno ang kanilang year-end bonus at cash gift ngayong araw, November 15. Sinabi ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman na nagkakahalaga ng kabuang 69.4 bilyong piso ang inilabas na pondo ng ahensya. Ayon sa kalihim, ang pagbibigay ng year-end bonus at cash gift ay appreciation para sa government workers dahil sa kanilang pagtatrabaho para sa publiko. Batay sa item 6.1 DBM Budget Circular, ang year-end bonus ay equivalent sa isang buwang basic pay hanggang nitong October 31. May 5,000 rin na cash gift na ibibigay sa kwalipikadong government workers. Ang public servants naman na umabot para lamang sa 4 na buwan ang pagsiservisyo o mula January 1 hanggang October 31 ng kasalukuyan taon ay makakatanggap rin ng year-end bonus at cash gift. Sa national government agencies, naglaan ang DBM ng 45.3 bilyong piso para sa year-end bonus ng mga civilian personnel at 15.2 bilyong piso para sa military o uniformed personnel. Mayroon ding inilaang 8.9 bilyong piso para sa cash gift ng 1.7 bilyong civilian at military at uniformed personnel. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Malaki ang tapyas ng Senado sa confidential fund ng Department of Justice o DOJ para sa taong 2024. Ito ang lumabas sa budget deliberation para sa 35.455 billion pisong 2024 budget ng DOJ. Makaraang ungkatin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagbaba ng confidential fund ng ahensya. Mula sa original na budget request ng DOJ sa 256 million piso para sa susunod na taon ay ibinaba ito ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa 168 million piso. Hindi anya hawak o hindi anya hamak na sobrang mababa ito kumpara sa 526 million piso na confidential fund ng DOJ ngayong 2023. Nasita din ni Pimentel ang pagkakasama pa rin ng Witness Protection Program o WPP sa confidential fund. Lalo't mayroon namang palang 241 million piso na line na item budget sa ilalim ng Witness Protection Program kung saan 190 million piso dito ay nasa ilalim ng maintenance and other operating expenses. Patwiran naman dito ni Senator Sani Angara na siyang sponsor ng DOJ budget na confidential o hindi maaring isa publiko ang nature ng programa, salin na rin sa RA 6981 o WPP and Benefit Act. DZGG. Nirirespeto ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan ang paglipat ng ilang mga mambabata sa ibang partido. Sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Johnny Pimentel na mula sa dating 65 na miyembro ng 19 Congress ay naging 15 na lamang ang naiwang miyembro ng PDP Laban. Nagbunsod ang nasabing paglipat sa partido ng mga mambabatas matapos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at PDP Laban chairperson na bulok umano ang Kamara. Ilan sa mga natitirang miyembro na lamang ng partido ay sina Representative Jose Alvarez na siyang PDP Laban President, Representative Eric Martinez, Representative Ara Co, Representative Richard Co, Representative Tonton Co, Representative Carl Curry, Representative Joel Sakdalan, Representative Rose Panotes, Representative Dale Corvera, Representative Khalid Dimaporo, Representative Isabel Zamora, Representative Mitch Kahayon, Uy, Representative Divine Yu, Representative Romel Gonzaga, at si Representative Johnny Pimentel. DZGG. Hinalaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhar Abalos Jr. ang mga bagong halal na
Sangguniang Kabataan o SK official na iwasan ang pagtatalaga ng mga kamag-anak bilang SK secretaries at treasurers. Sa isang DILG Memorandum Circular, inaalalahanan ni Abalos sa mga ito na ang dapat na italagang bagong SK Secretary at Treasurer ay hindi dapat nasa second civil degree of consanguinity o affinity ng sinumang incumbent elected officials. Nagpaalala rin si Abalos sa mga SK official na pumili ng mga kwalipikadong secretary at treasurer sa loob ng 60 araw mula sa kanilang panunungkulan. Dapat mayroon silang educational background na may kinalaman sa business administration, accountancy, finance, economic, o bookkeeping at dapat presidente ng barangay. Pinapayagan lamang ang SK chairperson na isaalang-alang ang iba pang suitable nominees kung walang miyembro ang nakakatugon sa educational requirement. Dagdag pa ng kalihim na ang appointed SK secretaries at treasurers ay kailangan sumailalim sa mandatory training program bago sila makapanunungkulan. DZGG. Tatanggap tayo muli ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, Ombudsman. Iimbestiga na ang umano'y pag-issue ng Philippine passport at ID sa mga banyaga. DCWG Patrol Report. Si Zara May Laureño naman ang magbabalita. Sige nga Sara, sa detalye. Kasamang Boyet, iimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umano'y pag-issue ng lehitimong Philippine passport at government IDs sa mga banyaga. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, kanilang iimbestigahan ang mga sangkot na individual at pagsasampa ng kasong paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinabi ng Ombudsman na maaari silang magsagawa ng sarili investigation sa naturang usapin gaya ng kanilang ginawa sa umano'y maanumalyang onion supply deal. Ginawa ni Ombudsman Martires ang pahayag sa pagtatanong ng media hinggil sa isyu na nauna na nabulgar sa Senate Plenary Debate sa 2024 National Budget at sa pag-issue ng lehitimong government ID sa mga banyagang manggagawa sa ni-raid na Pogo firm sa lungsod ng Pasay. Ayon sa mga otoridad, nagpanggap ng mga Pilipino ang mga banyaga sa pamamagitan ng pagpresenta ng authentic at genuine PSA birth certificate, kalakip ang valid government issues ID cards na kailangan sa pag-aplikasyon para ma-issuehan ng pasaporte. Ako si Zara May Laureño, nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Zara May Laureño. Pinatutulong ni anak kalusugan party list Representative Ray Reyes sa mga hakbang o programa sa pagbabakuna sa mga bata ang mga nanalo sa katatapos sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon o BSKE. Na siya ang House Committee on Health ang na bakunadong ata sa mga komunidad laban sa iba't ibang mga sakit kaya ng polio, hepatitis. Ang hamon ni Reyes sa mga ay kasunod ng report ng Department of Health o DOH na bumaba ang vaccine coverage sa hanay ng mga batang edad 0 hanggang 12 mula 2020 hanggang 2022. Binigyan at makukumbinsi ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak ay maiiligtas ang mga ito kontra sa mga sakit o posibleng maging sanhi ng kamatayan. DZWG. Pinagtibay ng Korte Suprema ang bayan noong 2012 na nagbabasura sa 41 milyong piso na ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, kung saan may kaugnayan din ang business tycoon na si Lucio Tan. Sa 62 pahinang desisyon ng Supreme Court and Bank, ibinasura ang petisyon for review or certiorari dahil sa kawalan ng merito. Ang state ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
ay kinatawan ni dating unang ginang Imelda Marcos at ng kanilang mga anak na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Amy Marcos at Irene Marcos Araneta. Kabilang sa mga naghain ng complaint laban sa mga Marcos at kay Lucitan, ang Presidential Commission on Good Government noong 1987. Taong 2012 naman nang ibasura ng Sandigang Bayan ang reklamo matapos mabigo ang gobyerno na patunayan na ang mga asset at properties ay tagong yaman at mula sa government sources. DZGG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin mula sa labas ng ating impilan, ex-Justice Secretary Aguirre maaring maharap sa perjury case. DCGG Patrol Report. Si Tani Cabiral ang may bit-bit ng balita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet maaaring maharap sa kasong perjury si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II matapos umanong piliti ng isang testigo laban kay dating Senador Leila de Lima. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, pinilit daw ni Aguirre na magsagawa ng mga affidavit na nagsasangkot sa dating mambabatas sa kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Si Aguirre ay itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Justice Secretary na naging paksa ng mga batikos na De Lima dahil sa kanyang madugong gyera laban sa illegal na droga. Sa ilalim ng Revised Penal Code, sinabi ni Drilon na maaaring makulong ng 10 hanggang 12 taon si Aguirre kapag napatunayang nagkasala. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Itutuloy pa rin ng mga transport group ang hirit nilang taas pasahe. Ito ay kahit na nagkaroon ng bawas presyo sa krudo nitong Martes. Sinabi ni Pasang Mazda President Obet Martin na hindi nagbabago ang kanilang hirit na dagdag pasahe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Iginit ng grupo na ang nasabing pagbaba ng presyo ng krudo ay kakapiranggot lamang at hindi pa umaabot ng 50 pesos kada litro. Mahasa ang grupo na mapapagbigyan sila sa kanilang kahilingan. DZGG. Nakatakda sanang magsagawa ng joint ang Chinese police kasama ang Thailand sa mga tourist spot sa Bangkok. Ayon sa tourism official ng nasabing bansa, layunin itong bigyan ng kumpiyansa ang mga turista, lalo na ang mga Chinese national na maglibot-libot sa mga tourist attraction kung magsasanib puwersa ang Chinese at ang Thai police sa pagbabantay. Dahil dito, inulan ng batikos ang nasabing pagpapatrolya, kaya't agad na binawi ng Thailand ang kanilang idea. Sinabi ng kanilang tourism minister na si Sudawan Wang Supaki Jokos, marami pang alternatibong paraan para makahakot ng turista ang Thailand. Sa anyang puwersa ng Thai Police Force para magbigay kumpiyansa sa mga turista. DZGG. Tatanggap tayo ng pagulat mula naman sa labas ng ating bansa. Israel military, nakontrol na ang Al-Shati refugee camp. DZGG Patrol Report. Si Dan Guillermo ang magbabalita. Sige nga Dan, idetalye mo. Kontrolado na ng Israel ang Al-Shati refugee camp sa northern Gaza. Ito ang ibinunyag ng Israel Defense Forces matapos ang kanilang pinaigting na ground operations laban sa mga Hamas militants. Ang nasabing lugar kasi ay itinuturing na kuta o taguan ng mga Hamas forces. Kanila na rin pinagsisira ang mga infrastruktura na ginawa ng mga Hamas. Mayroong 160 tunnels ang kanilang nadiskubre na ginagamit ng mga Hamas para sa kanilang operasyon. Tiniyak muli ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ginagawa nila ang lahat ng mga makakaya para tuluyan ng mapalaya ang mga bihag ng mga Hamas. Hindi aniya tumitigil ang kanilang negosasyon
para mapalaya na ang nasa 239 na mga bihag. Magugunitang pumayag na ang Hamas na magpakawala ng mga bihag kapag nagpatupad ang Israel ng ceasefire. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Okay, mga minamahal po namin viewers, dyan po nagwawakas po ang ating pong mga ulo ng balita na nakalap po ng DCWG Broadcasting Studio, ngayon pong ng bulwagang balitaan ng DCWG Broadcasting Studio. Yan, ngayon pong araw po ng Miyerkules, November 15, 2023. Yan, at tayo po ay wala nang oras. Paalala po sa ating pong mga manggagawa, empleyado, araw ho ng sweldo ngayon, at lalong-lalo na yung mga tatanggap ng bonus. Ingatan po ninyo ang inyong pera, ingatan ang inyong bulsa, ang inyong pitaka. Isiksik nyo na ho yan sa inyong katawan, itali nyo sa inyong katawan. At huwag hong magdi-display ng inyong pera sa karamihan ho ng tao nang hindi po tayo mabiktima ng mga mandrugas sa ating paligid. Ang pamilya Mando, nandyan ho sila. Ngayon ho magpapasko. Nako, kailangan na kailangan nila ang kwarta. Ang pamilya Mando Rukot. Ingat po tayo. Yan. Alright, so, ako po ay nagpapasalamat po. Bago ang lahat, 40 diyas na lang. Pasko na! Pasko! Tuwan-tuwa mga bata. Tuwan-tuwa mga bata. Dahil sila ang sikat sa araw ng Pasko. Di ba? Alright. So, wala na hong oras. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa akin sa loob po ng isang oras nating balitaan. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagtangkilik sa ating programang Balitang Pilipinas Worldwide. Muli po, bukas, ako po ay nag-aanyaya po sa inyo, manood muli, magkita-kita, yan, At bago ang lahat, siyempre, tayo po ay nagpapasalamat muna sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa Kanya pong patuloy na pagbibigay ng patnubay sa DCWG Broadcasting Studio, na bagaman merong kaunti-unting mga birya, sa ating pagla-live, eto pa rin ho, nakatindig pa rin ho tayo, napapanood pa rin ho tayo ng live, sa ating pong page, DCWG Broadcasting. Salamat Lord sa inyo pong patnubay, higit sa lahat sa tiwala at pagkakataong ipinagkaloob po ninyo sa inyong lingkod, na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, thank you very much po sa inyo pong kabutihan. Yan. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya bukas po muli sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6. Magkita-kita at magkapanooran. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Diyos mawalo sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito. Dito, kayo ang bida.
Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.